Habang iginigit pa rin ni Wang Feng ang ulo ni Xiao Changfeng sa lupa para masanay sa lupa, may isang aninong dumaan sa mga taong naroon sa Kinyon Pavilion na nagdulot ng pagtataka. Isang lalaking itim ang lumipad papunta kay Wang Feng, itinaas ang mga kamay para pigilan at sumigaw, "Kayong mga walang galang." Lumapag siya sa lupa na may aura na bumabalot kay Wang Feng. Hindi ito pinansin ni Wang Feng. Gigigil ang itim na lalaki at galit na galit. Paano mo nagawang saktan ang batang pinuno ng Four Direction Palace? Sigurado kang mamamatay. Lumapit siya na may masamang tingin. Ang mga taong nakapaligid ay pawis na pawis at nagbubulungan, hindi ba't iyan ang elder ng Four Direction Palace, si Gixiong? Siya ay isang eksperto sa Xuan Huang Realm. Hindi maganda ito, mukhang hindi matatapos ng mapayapa. Narinig ni Li Tianxin at ng kanyang guro ang ingay sa labas ng silid, kaya nagsuot sila ng balabal at lumabas para mag-usyoso. Kumulot ang noo ng guro pagkatapos magmasid. Ang batang ito, hindi niya pinapahalagahan ang buhay niya. Hindi lamang siya naglakas loob na gumawa ng kilos sa Kinyon Pavilion, ngunit naglakas loob pang saktan ang batang pinuno ng Four Direction Palace. Kapag lumabas na si Elder Gixiong, siguradong patay na ang batang ito. Pareho ang iniisip ni Li Tianxin. Sinuri niya, ang taong ito ay naglakas loob na kumilos sa Kinyon Pavilion, tiyak na may malakas na suporta. Pagkatapos marinig ang mga salita, umisi si Wang Feng at kinawayan ang isang daliri, at naghamon, talaga. Natatakot ako. Subukan mong kumilos sa akin, tingnan natin kung anong mangyayari. Naging pula ang mukha ni Gixiong sa galit, namuo ang mga ugat, at naggangalit ang mga ngipin, pero walang nagawa kundi makinig sa kayabangan ng lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, may mga yapak na bumaba sa hagdan. Tumingin ang isang babae kay Gixiong at Wang Feng at mahinang nagsalita, "Mga Ginoo, hindi ba niyo alam ang mga patakaran ng Kinyon Pavilion?" Nagmadaling humarap si Gixiong, ikinuyom ang mga kamay, at magalang na bumati. Gixiong ng Four Direction Palace, bumabati kay Elder Zukin. Ang mga tsismosa ay mayroon na namang paksa para magbulungan. Hindi ko akalain na ang tagapamahala ng Kinyon Pavilion, si Elder Zukin, ay naistorbo din. Si Elder Zukin ay isang eksperto sa Xuan Huang Realm. Maliwanag na ang kahihinatnan ng walang galang na batang iyon. Hindi ko akalain na makakakita ako ng dalawang napakagandang dilag ngayon. Sulit ang paglalakbay na ito. Habang yumuyuko at magalang na nagsasalita ang iba, ang bida nating si Wang Feng ay hindi gustong gawin yon. Iniunat niya ang kamay at binigkas ang isang tula para manligaw, isang tingin, nagpapabagsak ng lungsod, isang sulyap, nagpapabagsak ng bansa. Nagulat si Zukin at natigilan. Ipinatong ni Wang Feng ang kamay sa dibdib at kumindat sa babae, "Sa araw na ito, karangalan ko na makilala ka, binibini. Kung may nasabi akong hindi maganda, sana'y patawarin mo ako." May mga taong naibuga ang iniinom nila, ang iba ay nawalan ng salita, at ang iba ay gustong manood ng kaguluhan. Baliw na talaga ang batang ito. Hindi niya ba nakikita ang sitwasyon niya? Sa halip na lumuhod at humingi ng awa, naglakas loob pa siyang makipaglaro kay Elder Zukin. Tiyak na hindi magtatagal ang buhay nito. Gusto ko na lang makita kung paano mamamatay ang batang ito. Kahit si Gixiong ay napangisi sa pag-iisip, humahanap ka talaga ng kamatayan. Nakita ni Zukin ang kawalang hiyaan ng lalaki, ngunit mumiti pa rin siya. "Malaki ang iyong tapang, Ginoo." Ngumiti si Wang Feng at winasiwas ang kamay, "Hindi naman ganoon kalaki, mas malaki lang ng kaunti sa karaniwan." Biglang nanlaki ang mga mata ni Zukin at nagbanta, "Sinaktan mo ang mga tao sa Kinyon Pavilion at sinira mo ang mga patakaran namin. Ano ang balak mong gawin?" Nakita ni Gixiong ang mga mata ni Zukin at napangisi sa loob niya. Dumating na. Sa wakas, mamamatay na ang batang ito. Kung nakita ng iba ang mga matang iyon, malamang na natakot na sila, ngunit iba ang kay Wang Feng. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa dibdib at nagsimulang magsalita ng mataas, "Hindi ko gustong saktan ang Kinyon Pavilion, pero hindi ako nananakit kung hindi ako sinasaktan. Kahit saan, dapat mamatay ang sinumang maglakas loob na saktan ako."
Itinuro niya si Xiao Changfeng na nakahiga sa lupa at nagpatuloy, ngunit hindi pa patay ang mataba, kaya pinapakita ko na ang respeto ko sa Kinyon Pavilion. Pagkasabi ni Wang Feng niyon, hindi na nakapagpigil si Gixiong at sumugod para suntukin si Wang Feng. Hindi ka lamang naglakas loob na magsalita ng mayabang at isipin ang iyong sarili bilang sentro ng mundo sa Kinyon Pavilion, gusto mo pang patayin ang batang pinuno ng Four Direction Palace. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Wang Feng, pinigil na siya ni Zukin gamit ang tela niya. Naamoy ni Gixiong ang bango mula sa tela at natigilan at bumitaw ang kanyang kamao. Umiti si Zukin at nagsalita, mas mabuti na. Bawasan kaysa dagdagan. Lumingon siya sa kabilang direksyon at hinila ng malakas ang tela. Humigpit ang tela sa braso ni Gixiong na nagpabalik sa kanya mula sa alapaap patungo sa mundo. Mas mabuti na bawasan kaysa dagdagan, pagkasabi niya niyon, bumagsak ang braso ng lalaki sa lupa. Pagkatapos, lumingon siya sa lalaki at mumiti, Elder Gixiong, hindi ba't iyan ang katotohanan? Wala nang pakialam si Gixiong sa anumang bagay kundi ang braso niyang dumudugo at sumigaw siya sa sakit. Nakita ito ng mga tao sa Kinyon Pavilion at nagulat na nagsalita, paano nangyari yon? Akala ko isa lamang siyang payaso, ngunit hindi ko akalain na mayroong isang taong malakas na nagpoprotekta sa kanya. Ginamit niya ang isang piraso lamang ng tela para punitin ang braso ng isang eksperto sa Xuan Huang Realm. Gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan? Natatakot ako na sila ang mga nangungunang nilalang sa loob ng teritoryo ng tatlong Great Empire. Pagkatapos tumayo sa itaas at mag-usyoso, nagbago ang mukha ng guro. Hindi ko akalain na ang batang mayabang na yon ay may isang nakakatakot na taong nagpoprotekta sa kanya. Iba si Li Tianxin, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Ang taong ito ay maaaring makatulong sa akin na makaalis sa kalungkutan. Hindi lamang sila, pati si Zukin ay gumamit ng pamaypay para takpan ang kanyang pagtataka. Nagsimulang umiyak si Xiao Changfeng. Hindi maganda ito. Gusto niya akong patayin. Hindi ako sigurado kung mapoprotektahan ako ni Elder Zukin. Itinuro ni Wang Feng ang kanyang sarili at mayabang na nagpahayag, hindi kami gumagawa ng gulo ay hindi nangangahulugang takot kaming gumawa ng gulo. Kung gusto mong maging kaaway namin dahil sa tinatawag mong mga patakaran. Ginawa niya ang parehong daliri at itinuro sa itaas at nagpahayag, sisirain ng aming sekta ang Kinyon Pavilion niyo ngayon. Napasakit ng ulo ang mga taong nakapaligid sa mga salitang iyon. Napakayabang ng taong ito. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na may naglakas loob na magpahayag na sisirain nila ang Kinyon Pavilion. Tama, walang malaking sekta na maglakas loob na sabihin iyon. Natatakot ako na kahit ang tatlong pinakadakilang emperador ng tatlong Great Empire ay hindi maglakas loob na sabihin ang mga salitang iyon. Mahinang nagtanong si Zukin, gusto mo bang umasa sa kanya para sirain ang Kinyon Pavilion namin? Sa panlabas, hindi siya natatakot, ngunit sa puso niya ay iba. Ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Tumingin siya ng diretsyo sa dalawang tao na may malamig na tingin, ngunit hindi lamang ako ang eksperto sa Xuan Huang Realm sa Kinyon Pavilion na ito. Nakita ni Wang Feng ang tingin ni Zukin at itinaas ang isang kamay at kinawayan, naghahamon, kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Umiti si Zukin sa likuran niya.